Tiniyak ng Angeles City Chief of Police na si Colonel Amado Mendoza Jr. na iimbestigahan at hindi na muling mangyari ang marahas at madugong demolition na nangyari sa bahagi ng Sitio Balubad sa Barangay Anonas sa Angeles City sa loob ng Clark. At ito nga ay pinsinasabing pagmamay-ari naman ng Clark Hills Properties Corporation. Makaraang sumiklab kahapon ang pagpapatupad ng demolition sa nasa mahigit 100 kabahayan sa naturang lugar na nagresulta ng pagkasugat ng ilang residente matapos silang pagbabarilin. Batay sa report, 5 ang naiulat na sugatan. Makaraang tamaan ng bala, kabilang sa mga biktima na tinamaan ng bala ay ang 47 taong gulang na si Gregorio Navarrete, Ana Marie Alper, 57 years old, parehong residente ng Purok 2 sa Barangay Anunas, kabilang din si John Singan, 22 anyos, Alvin Novicio, 32 ng naturang barangay, gayon din si Melvin de la Cruz, 36 anyos ng Barangay Margot, Angeles City, na nasa kasalukuyan ay nagpapagalin pa rin sa mga pagamutan. Ayon pa sa police report, naaresto ang 2 suspek na sina Halid Isdali, 37 at ang isang Jonar Abdul, 30 anyos, habang narecover sa mga ito ang caliber 45 at isang 9mm na baril. Pawang residente ang 2 ng Barangay Asmik ng naturang lungsod at umano'y hindi raw kabilang sa demolition team, bagay na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Kinumpirma ni Atty. Jairos Anthony Dohelio, Warden ng Bureau of Jail Management and Penology sa Ungka, Distrito ng Haro, Iloilo City, na na-intercept nila ang 2 sachet ng shabu na nakasilid sa medyas at inihagi sa loob ng jail facility. Ayon kay Dohelio, kaagad na nakita ng naka-duty na personnel ang medyas dahil na bumagsak malapit sa tower guard. Mismong si Dohelio ang nag-check ng medyas at nakita nito sa loob ang green na baso. Sa loob ng baso may kaha ng sigarilyo kung saan inilagay ang 2 sachets ng shabu. Ibinigay ni Dohelio ang item sa Iloilo City Police Station 3. Mag-iimbestiga rin anya ang VJMP kung sino ang nagtangkang magpuslit ng iligal na droga sa loob ng jail facility. Para sa MBC TV Network News, ito sa ni Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isang lalaking pinalalagay ng bangag ang hinuli matapos nitong sunugin ang sariling barong-barong sa bayan ng Anda. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal si Melvin Raquinho, 34 anyos, residente ng Barangay Tundol, Anda at naharap sa kaukulang kaso. Sa ulat ni OIC Chief of Police Mark Tobadesa, unay nagsisisigaw ang suspek at nanggugulo sa kanilang lugar. Pagkatapos sinilaban ang kanyang barong-barong at agad itong inaresto ng kawani ng Bureau of Fire Protection at itinurn over sa PNP. Nang i-body search si Raquinho, nakuha rito ang isang plastic sachet na naglalaman ng shabu. Ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Nasa kabuang 11,500 fully grown marijuana ang napasakamayan na joint elements ng pamahalaan mula sa nadiskubreng magkahiwalay na marijuana plantation sa Sitio Kilil Datal, Barangay Datal Batong, Malungon, Sarangani Province at Sitio Noquet, Barangay Bulul Salo, Kiblawan, Davao del Sur. Sa report ng Pro 12 Information Office, ang halaga ng kabuang marijuana ay nasa standard price na 2.3 million pesos. As usual, wala mga nahuling cultivators, wala mga tao ang inabutan sa 2 magkahiwalay na plantation, subalit may pangalang inilabas ang Pro 12 na isa sa mga di umano'y cultivator na isang Jimbel Sinaya na subject ngayon ng manhunt operation. Ang mga binunot na marijuana ay sinunog sa lugar in coordination ng PDEA 12 at na-witness sa ilang media representatives at elected officials. May herbicide ding in-spray sa buong plantation sa layuning ma-prevent umano ang germination ng mga buto ng cannabis sativa. Sa accomplishment na ito, ayon kay Pro 12 Regional Director Police Brigadier General Jimili Macaraeg, tiyak manong mababawasan ang supply ng illegal drugs sa Rion 12 at magpapatuloy ang kanilang kampanya sa pag-track down sa mga responsableng tao na nasa likod ng pag-cultivate ng tinaguriang the prohibited plants sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako si RH19, June Di Makuta, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao. Sugatan ang 2 menor de edad matapos silang tinamaan sa natumbang van sa kahabaan ng A1, Budbud, Barangay Bunawan, Davao City, bandang 1:50 ng hapon. Sa report ng Bunawan PNP, kinilala ang mga menor de edad na biktima na sila alias Del, 16 anyos at alias Benji, habang ang driver ng multipurpose van na kilalang si
V. Bantilan Tape, 40 anyos, kasama ang helper na si Joshua Talaugun, 22 anyos. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Bunawan PNP na ang sasakyan patungo sa hilagang daang Maharlika National Highway. Ngunit naidlip ang nasabing driver kaya biglang pumihit ang sasakyan sa kabilang linya at tumama sa poste ng kuryente na kinatatayuan ng dalawang minor de edad. Natumba at tumagilid ito sa gilid ng kalsada at tinamaan ng dalawang minor de edad. Binigyan din ng paunang lunas ng 911 paramedic ang baga biktima at dinala sa Southern Philippines Medical Center para madapatan ng gamot. Samantala nagtamo naman ng pinsala ang driver at nakakulong na sa Bunawan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino!